sa mga problemang kinaharap natin. At sa umaga ito ay may gagawin ang Diyos sa buhay nyo. Dahil ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay nga po nakakamangha. Sa totoo nga lang po sa mga testimony, napakadaming testimony, hindi ko na po kailangan magsalita. Dahil sa mga ginagawang kabutihan ng Diyos, ito'y sapat na para maunawaan natin ang Diyos natin ay isang Diyos na buhay at totoo sa kanyang mga pangako. At natutuwa ako sa mga testimony ng bawat isa kung paano na-revive sila, kung paano nagbalik yung init ng paglilingkod at kauhawan sa ating Panginoon. Grabe ang ginagawa ng Diyos ngayon sa atin. Yung mga kabataan na to, mabalik dito. Sabi ko, ito kung saan ang simbahan nito ay open sa lahat, welcome sa lahat. Dito hindi ka husgahan, ano pagkatao mo, anong kalagayan mo, o ano ka man. Dito tanggap ka rito, maging alanganin ka man, o totoo ka man. Minsan nakakatawa, pero dito, ang sabi ko, may lumapit sa akin, bakit merong ganyan sa church nyo? Sabi ko, kung wala sila sa church, nasaan sila ngayon? Tandaan nyo, hindi po tayo nakapagbabago, hindi po ako nakapagbabago ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang napagbabago ng bawat tao. At kung hindi natin papupuntahin, at kung hindi natin dadalhin dito yung mga taong nangangailangan ng Diyos, at hindi makakarinig salita ng Diyos, paano silang magpapago? At natuwa ako nung bumalik si Elmer dito. Pastor, ibang tao na ako. Iniwan ko na yung lumang pagkatao ko doon. Ganon ang kaya gawin ng Diyos. Ganon kaya gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sinasabi ko nga po, di ba, napakabilis ang panahon, 1 year na. Ang sabi ko, 1 year na po, naginiba po lahat-lahat sa amin ng kinabukasan ng pamilya ko. Trabaho ko, for 19 years, sabi ko, for 19 years ako sa Department of Defense, giniba ko lahat, umuwi sa Pilipinas na walang sweldo para lang makasama ko kayo at sabihin sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Napakaraming reason para nandoon ako sa Amerika kung saan napakasagana ng buhay. Pero isang reason lang bakit ako nandito. Dahil ito'y compassion at laki ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ako naririto ngayon. Imagine nyo mula sa kawalan, tinataas yung antas ng ating pamumuhay. Kung makikita nyo po tayo from 29. Ngayon nga po hindi tayo nanonood doon, hindi po tayo magkasya from 29 to 1,500. Kaya tayo nandun na sa Pag-asa Gym. Ganon ang kaya gawin ng Diyos. Mula sa katago-tago ang lugar ay nakikilala tayo. Pumunta po kami ng Cuneta Afternoon. Meron tinitestimony ko last Sunday. Isa po siyang speaker. Isa po siyang pilay. Dati po siyang pulubi. Kung paano binago Diyos siya. Dati lang siya namamalimos sa may luneta. At ngayon, binago siya ng Diyos mula sa pagpapalimos ay inangat siya ng Diyos at binigyan ng bagong pananaw sa buhay. Na ngayon, siya ginagamit ng Diyos sa iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, at nakapag-asawa siya at meron siyang 4 na anak. Ganon gumawa ang Diyos. At nakaka-encourage. Pinagkagikuhan pa lang namin, sabi namin, Lord, nakakabilis naman yung taong ito. At nung Wednesday, sa napakalayang lugar, ay dumaan dito yung nagmensahe na yun, na nagaya ng Cuneta Afternoon, nagpunta siya rito. Ang sabi doon sa amin Diyos, dito sa lugar nito may grasya. At dito sa lugar nito kung saan napakalakas ng anointing ng Panginoon. Dito sa lugar nito, mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Na minsan hindi natin napapansin gano'ng kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos. At ang nakakatuwa pa, sabi ko, Lord, kung tatawagin mo manok sa Pilipinas, sana naman sa Manila na lang kung saan may mga trabaho tao. Pag sa San Jose, kadalasan umaalis ang tao doon dahil nagpupunta sa Manila para magtrabaho. Pero alam niyo, nag-obedient ako doon, bumalik ka sa lugar na yun. Kung saan, doon kayo nagsimulan. Kung saan, doon kayo nakaramdam ng kahirapan. Pero doon sa kahirapan na yun, tinaas ko yung antas ng pamumuhay niyo. At ang nakakatuwa po, dahil sa pagiging obedient na mag-asawa na bumalik dito, unti-unti naman nakikilala tayo. At pinapakilala ng Diyos kung gaano siya kabuti, siya kapat, at gaano siya kapangyarihan. Pumunta po rito yung pilay. Ang sabi niya, Pastor, i-block niyo na ba yung schedule niyo sa 8 to 28?
Sabi ko, ipa-block yung schedule ko, pero i-block nyo rin sa schedule sa March 11 para kay guest namin sa anniversary. O sige, kasi sa April 28, isa po kayo sa guest speaker dun sa Cuneta Astrodome, 4 lang po tayo magsasalita, sabi niyo. 4 tayo magsasalita. Isa po yung pilay na napakagaling, napaka-anointed na napaka-testimony. Pangatlo po si Garrett Valenciano at si Julio Desma. 4 po kami ginuha na magsalita doon sa Cuneta Astrodome. Kung titingnan natin, sino ba naman tayo, napakaliit na lugar natin, tagong-tago sa Coronel. And yet, ang Diyos kaya niya humipok, kilala po tayo sa Manila. Dahil kaya kumilos at kaya humawak ng Diyos sa mga resources at nagtap ng tamang tao kung tayo lamang ay bukas ang puso natin. Yung mga tinatarget natin, ay nandiyan yung mga resources, yung November 25 natin, sinasabi natin, ayaw natin magsimula ng maliit. Ang gusto ng Diyos, malaki tayo dahil malaki ang Diyos natin. Huwag natin palitin ang Diyos sa abot ng ating makakaya. Sila po'y sumagot ng sound system natin, 70,000. Nag-sponsor ang Coke ng 50,000 at may po ng 20,000 para sa rapong natin. Ganyan po, gumamit ng resources ng Diyos mula sa kawalan. At sinong nagsasabi sa atin, mahirap ang bread of Christ. And yet, ang Diyos ang dadala ng tamang tao para ma-accomplish yung vision na nilagay sa atin. Tandaan niyo yung vision na nilagay sa puso niyo, hindi nais sa Diyos na manatili lang vision yan. Kung ano nilagay sa inyo ng Diyos sa puso niyo, tandaan niyo, it will come to pass na mangyayari ito. Kaya ito'y panahon na kung paano nagising ang mga kabataan. Sa inatin nila, ito'y panahon na para tayo gumising. Wake up! Gumising tayo. Ito'y panahon na para tayo gumising na sa matagal na pagkakatulog. Sino sa atin minsan nagtatrabaho rito, may gilis pa? Pag nag-alarm na yung alarm natin, 5 minutes pa, o 8 minutes pa, minsan lagi akong nalilate sa trabaho. Kaya-isnos ko ng alarm ko. Next thing you know, 2 hours after, late na naman ako sa trabaho. Kaya hirit ko, wake up, but we need to wake up. Minsan, nanaginip ako, feeling ko, naginip ako. Akala ko pa naginip lang sa ito. Akala ko pa naginip lang sa nasa Pilipinas kung saan kumakain ako ng sitaw. Nandun na pala ako sa steak, panaginip lang pala lahat to. Bumalik ako sa buhay ko na puro steak ang kinakain ko. 24/7 air condition, maganda opisina ko sa steak. Sabi ng Diyos, gumising ka. Bumalik ka sa katulad, eto ang bago mong pamilya. Pinagpalit ko po ang Amerika dahil sa ministry ng Lord. Kaya po ngayon, makakasama niyo na po ako hanggang gusto niyo akong makasama. Ito po yung ginagawa ng Diyos. Wake up. We need to wake up. Ang sabi ng Diyos, kailangan natin